Narada Muni. Ang kwento ni Narada Muni ay nagsisimula sa kanyang dalawang nakaraang buhay. Sa unang buhay, ang pangalan niya ay Upabarhana, isang Gandharva o mang-aawit mula sa heavenly planets. Ipiniliwanag ni Narada Muni, "Ako'y may magandang mukha at kaakit-akit na pangangatawan. Pinalamutian ng mga garland ng bulaklak at sandalwood. Ako'y lubos na kalugod-lugod sa mga kababaihan ng aking lungsod. Dahil dito, ako'y naligaw ng landas. Palaging nakakaramdam ng matinding pagnanasa." Mula sa paglalarawan ng kagandahan ni Narada Muni nung siya ay isang nilalang sa Gandharva Loka, tila lahat sa planetang iyon ay labis na maganda, kaakit-akit, walang pagkakasakit, at napakahaba ng pamumuhay nila na animoy walang kamatayan. Pero may kamatayan din at napakataas ng enjoyment sa mga heavenly planets. Si Upabarhana ay espesyal na bihasa sa pagdekorasyon ng kanyang sarili upang maakit ang pansin ng mga kababaihan, kaya't siya ay naging palikero o playboy. Ang pagiging palikero ay kamalasan dahil ang labis na pagkaakit sa mga kababaihan ay nagdudulot ng pagbagsak ng consciousness na madaling nasisiyahan sa walang kabuluhang pakikisalamuha sa mga kababaihan. Sa kasalukuyang panahon ng Kali Yuga, ang ganitong uri ng malayang pakikisalamuha ng babae at lalaki ay laganap. Nagpatuloy pa si Narada Muni. Minsan, nagkaroon ng isang pagdiriwang upang parangalan ang kataas-taasang Panginoon sa isang pagtitipon ng mga demigods. At ang mga Gandharva at Apsara ay inimbitahan ng mga Prajapati na lumahok. Inimbitahan ako sa pagdiriwang iyon. At kasama ng mga kababaihan, nagsimula akong umawit ng mga papuri sa demigods. Dahil dito, ang mga Prajapati, ang mga pinuno ng mga demigods na namamahala sa gawain ng sansinukob, ay pinatawan ako ng sumpa. Dahil nagkasala ka, ikaw ay magiging isang sudra, walang kagandahan. Dahil sa sumpa, isinilang siyang muli. Sa Kankakubja, may isang emperador na nagngangalang Drimila. Siya, kasama ang kanyang makadiyos na asawa na si Kalabati, ay nagsagawa ng penitensya sa tabing ilog ng Ganges upang magkaroon ng anak. Nabuntis si Kalabati, ngunit sa gitna nito, si Drimila ay tinalikuran ang lahat ng bagay at nagdesisyong gugulin ang natitirang buhay niya sa gubat. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang yaman sa mga Brahmin at hindi nagtagal namatay siya sa kagubatan. Bagamat naghanda si Kalabati na sumunod sa kanya sa funeral pyre, isang tinig mula sa kalangitan ang pumigil sa kanya sa pagsasagawa ng self-immolation. Umalis siya sa gubat at namuhay bilang isang tagapaglingkod sa nayon.
Dumating ang oras at isinilang niya ang isang anak na lalaki. Sa kapanganakan ng bata ay nagkaroon ng napakalakas na ulan. Samantalang ang kanilang lupain ay mayroong matinding tagtuyot. Kaya pinangalanan ni Kalabati ang bata na Narada, na nangangahulugang siya na nagbibigay ng tubig. Ang pangalan ding Narada ay nangangahulugan siya na nagbibigay ng kaalaman. Ang makadiyos na